Naniniwala ka ba sa tadhana? Mahirap maniwala dahil kung minsan nalalagay tayo sa isang sitwasyon at pakiramdam natin ay hindi na yata naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang totoo, ibibigay naman niya sa atin ang hiling ng ating puso sa tamang oras at panahon, o baka kaya hanggang ngayon ay wala pa dahil hindi ito makabubuti sa atin. Kunot ang noo ni Leah habang nakatingin sa kanyang ina na unti-unti nang nauupos dahil sa sakit nito. Mariin niyang kinagat ang kanyang ibabang labi para pigilin ang luha na anumang oras ay gusto nang kumawala. Lumapit siya at muling dinampian ng basang tela ang labi ng ina. Tinapat na rin kasi siya ng doktor dahil hindi na kinaya ng katawan ng kanyang ina ang tuloy-tuloy na gamutan. "Nak, Leah!" Marahang tawag ni Nida sa kanyang anak. Hindi niya sana nais ipahalatang naroon siya, ngunit hindi niya mapigilan na hindi ito damayan sa nararamdamang sakit. Hinawakan niya ang kamay ni Nida at inilapit sa kanyang pisngi. "Nay, nandito po ako. May masakit po ba sa inyo?" Naaawang sabi ni Leah. "Nak, pasensya ka na, ikaw ang nahihirapan sa kalagayan kong to. Kung sana naging matapang at mautak lang ang nanay, hindi tayo aabot sa ganito." Pautal-utal na sabi ni Nida. "Nay, wag po kayong magsalita dahil lalo lang po kayong nanghihina. Saka masaya po ako nandito sa tabi nyo. Magkasama po tayo." Pag-aalo niya sa ina. "Maswerte talaga ang nanay sa'yo, Leah. Pakiramdam ko, malapit na akong mawala sa mundong ito. Nahihirapan na kasi ako, anak." "Nay naman, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Bukas po, tatanggap pa po ako ng labada para may ipang dialysis po kayo, saka mabait po ang Good Samaritan. Maaari raw po tayong pautangin ngayong linggo. Ang sabi po ng doktor, hindi naman po magkakaroon ng problema basta hindi lang po papalyang dialysis po ninyo." Paglilinaw ni Leah habang may luhang unti-unti nang pumapatak. "Anak, ayaw na kitang pahirapan pa. Saka nahihirapan na rin ako." Sinundan lang ni Leah ang kamay ni Nida na may dinudukot sa gilid ng kanyang hinihigaan na katre. Isang kwintas na may hugis pusong disenyo. Para sa'yo talaga to. Alaala ng iyong ama na malaki pa rin ang value nito sa mga sanlaan. Magagamit mo itong panimula." Hindi na napigilan ni Leah ang pagtatanong kung nasaan ang kanyang ama. Noon kasing malakas pa si Nida ay ayaw na ayaw nitong bumabanggit tungkol sa ama nito. "Nasaan ho ba siya? Bakit hindi po natin siya kasama ngayon?" Kunot noo si Leah habang nakatingin sa kwintas. "Wala na siya, anak. O huling pagkikita namin ay itinakwil niya ako at tinalikuran. Kaya para sa akin, matagal na siyang patay." Tahimik lang na nakikinig si Leah sa pagsasalaysay ni Nida. "Dati akong labandera sa mansyon ng ama mo. Dahil bata pa ako, inosente at madaling paikutin ay pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Hanggang mabuntis niya ako, tinalikuran. Binigyan ng pera para maglaho. Nak, Leah, kasalanan ko kung bakit ka nagkaroon ng ganyang buhay. Kasalanan ng nanay ang lahat." Salaysay ni Nida habang nakatingin sa malayo. "Nay naman, tama na nga po yan. Masama po sa inyong umiyak at magsalita ng magsalita. Hayaan na natin ang nakaraan. Ang mahalaga ay magkasama ho tayo. Di po ba?" "Nak, itago mo to. Kapag nawala na ako, hanapin mo si Tiang Jacinta mo. Mayroon siyang iniwang address. Naroon lang din sa aking lumang bag. Siya na lang ang nag-iisang kapatid ko at sigurado naman ako matutulungan kanyang makapagsimula ulit." Matapos ay sunod-sunod ang pag-ubo ni Nida hanggang sumikip ang kanyang dibdib. Dali-dali namang binuksan ni Leah ang oxygen. Ito na lang ang nagdudugtong sa buhay ng kanyang ina. "Nay, wag na po kayo magsalita ng kung ano-ano dahil hindi naman po makakabuti sa inyong pag-iisip. Matagal pa po tayong magkakasama at makikita pa po ninyo akong magtagumpay sa buhay. Di ba nga ho, titira tayo sa malaking bahay? Kakain ng masasarap na prutas at pagkain nun lang natin matitikman." Sabi ni Leah habang wala ng patid ang pag-agos ng kanyang mga luha.
Nang gabi ding yon, binawian ng buhay si Nida. Namatay si Nida na puno ng pag-aalala at pasasalamat sa kanyang nag-iisang anak na si Leah. Kinabukasan, ang sakit sa puso ni Leah ay nadagdagan pa nang bigla silang harangin ni Bebang. Si Bebang ang anak na babae ng lehitimong may-ari ng lupa na kinatitirikan ng bahay nila. Pinauna na muna niyang mga kasama niyang taga-funerarya na mag-aayos sa pagbuburulan ni Nida. Hoy! Leah! Hindi ba't sinabi ko na sa inyong babawiin na namin ang lupang yan? May pagka-aruganteng sabi ni Bebang. Ibibigay naman namin sa inyo ang lupa. Hayaan mo lang na makatapos ang burol ng inay. Aalis na ako ron. Pangako. Anong makatapos ang burol? Hindi nga kayo magbuburol sa lugar na yan. Mababahira ng malas ang lupa ko. Gusto ko pa naman yung gawing kamalig at bigasan. Sabi ni Bebang na nakapamewang pa sa kanya. Halos 2 dekada na kaming tumira ron. Sana pagbigyan mo ang hiling ni nanay na doon man lang siya maiburol. Pagmamakaawa ni Leah. Hindi pwede. Sapat na. Hindi. Sobra pa nga ang kabaitan ng pamilya ko sa pagtitirik ng kubo sa lupa namin. Ngayon din ay umalis kayo, kundi susunugin ko ang kubo na yan. Natakot si Leah sa gagawin ni Bebang. Kaya naman, noon din ay pinuntahan niya ang nag-iisang kapilya na malapit sa kanila. Nakiusap siya sa Kora Paroko na kung maaari ay doon na lang iburol ang kanyang ina. Ganoon na lang ang pag-agos ng mainit niyang luha nang ibukas ang kapilya para sa kanilang mag-ina. Ibinurol si Nida ng 3 araw at dinasala ng mga matatanda sa baryo. Matapos noon ay inilibing si Nida sa pampublikong libingan. Mabuti na lang at may mabuting loob na nag-donate ng nicho at lote sa mag-ina. Pauwi na ang lahat sa kani-kanilang tahanan nang may magsabi kay Leah na susunugin na ng ilang kalalakihan ng kubo nila, kaya naman dali-dali siyang umuwi. Naabutan niya ang kanyang kababatang si Fred na isa sa mga inupahan ni Bebang. Fred, sandali! Nariyan pa mga gamit na alaala ng inay, kahit yun man lang ang matira sa akin. Puno ng pakiusap na sabi ni Leah. Dahil kababata niya si Fred ay hinayaan niyang makuha ang mga importanteng bagay na alaala ni Nida at ilang mga damit. Pasensya ka na, Leah. Si Bebang ang nag-utos sa amin na sunugin ang bahay ninyo. Malaki rin ang pagkakautang ng pamilya ko sa kanila. Kaya naman wala akong magawa kundi ang sumunod. Pag-amin ni Fred habang nakatingin sa ibang direksyon ang mga mata dahil sa awang nararamdaman para kay Leah. Ayos lang, Fred. Malaking tulong na sa akin to. Natigil lang ang kanilang usapan nang may tumawag sa kanila mula sa labas ng kubo. Nag-aapuran na kasi sila dahil maya-maya darating na si Bebang. Pasensya ka na talaga, Leah. Kailangan na namin gawin. Siya nga pala, heto, makakatulong to. Maliit na halaga pero siguradong makakatulong. Dumukot ng 500 piso si Fred at pikit matang iniabot kay Leah. Kaya naman, napangiti ang dalaga. Pampalubag loob ba to? Fred, ayos lang naman ako. Isa pa, ang abuli ni inay ang pansimula ko. Hindi na kami pinagbayad sa serbisyo sa punerarya, pati ang lote ay libre na rin. Lahat ng tumulong ay lubos kong ipinagpapasalamat. Kaya yung pera mo ibigay mo na lang kay Tiang Elena. Mas kailangan mo yan at ng mga kapatid mo. Mahirap din mga muhan sa mga mayayamang tulad ni Bebang. Tutulong at sa huli manunumbat. Talaga, saan ka naman pupunta niyan? Iiwan mo na ng tuluyan ng sityo? Oo, binili ni inay na magpunta ako sa nag-iisa niyang kapatid sa Maynila. Kay Tiang Jacinta. Nako, gaganda ng yung balat at tsak na pagbalik mo rito ay kasing yaman ka na nila, Bebang. Huwag mo kong kalimutan, ha? Sabi pa ni Fred. Hay, kung pala rin man ako, hindi ko makakalimutan ang sityo Makabuhay. Andito ang mga malulungkot at masasayang alaala namin ni inay. Nandito rin siya nakahimlay. Kaya siguradong babalik ako. Habang hindi pa nakakapagbabang luksa, lalagi muna ako sa kapilya kung papayagan ni Father kahit ilang araw hanggang matapos ang pasyam ni inay. Sabi ni Leah sa kababata. Mapait namang gumanti ng ngiti si Fred at habang humahakbang palayo si Leah, hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Nagtatakbo siya patungo sa kapilya at padukdok na humagulgol sa may altar kung saan siya nakakubli at tanging ang palahaw lang ang naririnig. Inay! Inay! Tawag ni Leah.
Walang ibang salitang kanyang nabigkas kundi ang pagtawag sa kanyang ina. Yan lang ay buod na ng kanyang matinding pangungulila. Tunay ngang hindi niya kayang maging mahina kapag mayroon siyang kaharap, ngunit ngayong siya'y nag-iisa na lang, ramdam niya kung paano unti-unting tinutunaw ang kanyang kalooban at pamamasa ng kanyang mga mata. Kahit anong kagat niya ng kanyang labi, hindi niya mapigil ang kanyang luha sa pagtulo. Lumipas ang ilang araw, natapos ang pasyam ng kanyang ina. Mabuti na lang tinulungan siya ng ilang matatanda roon sa pagdarasal, gayon din sa kanyang damit at pagkain, lalo na nang malaman ng mga ito na ipinasunog ng may-ari ng lupa ang kanilang munting kubo. Nang sumunod na araw, maaga pa'y nagpaalam na rin siya sa mga taong naging magulang niya sa ilang araw at ang kapilyang naging tahanan niya. Ngunit bago yon, kinausap niya ang kanilang kura paroko. Iha, buo na ba ang yung pasyang lumuwas ng Maynila? Tanong ni Father Damian. Opo, yun po kasi ang isa sa mga habili ni Inay bago siya bawian ng buhay. Papunta po ako sa nag-iisang kapatid ni Inay, si Tiang Jacinta. Kasiyahan ka nawa ng ating Panginoon at pagpalain ka sa iyong tatahaking landas. Maaari ba akong magtanong sa iyo, Lia? Maraming salamat po, Father Damian, sa lahat ng tulong sa akin at lalong-lalo na po kay Inay. Siya ho pala, ano ho ba ang nais niyo pong itanong sa akin? Nais ko lang itanong kung namumuhi ka ba sa mga Santiago sa pagpapaalis sa inyo at pandadarag kahit nung may sakit pa si Nida. Alam mo kasi, Iha, nais ko lang alamin kung ano ang nasa iyong puso para naman maisama kita sa panalangin. Paglilinaw ni Father Damian. May kakaibang kislap ang mga mata ni Lia habang nakatingin kay Father Damian. Ang totoo po ay nagpapasalamat po ako sa mga Santiago. Malaki pong naitulong ni Senyor Guillermo nung nag-aaral pa po ako sa high school at hindi niya po pinabayaan kaming mag-ina kahit na katulong lang po si Inay. Hinayaan niya rin po kami na magtayo ng kubo sa bukid nila. Ayos lang naman po ako at hindi naman po nila kami sinaktan. Hindi po ako nagtanim ng sama ng loob o galit sa kanila. Talagang pinagpala ka at may gininto ang puso na tulad ng iyong ina. Hangad kong magtagumpay ka sa buhay at naway dumami pa ang katulad mong may kayang pangibabawi ng puso at iwaksi ang puot. At kapag ikaw ay nakakaramdam ng lungkot o saya, lagi mong hanapin ang kapilya o simbahan. Sa Maynila ay malalaki ang simbahan at mababait din ang mga pari roon. Apo, sabi pa ni Father Damian. Opo, salamat po. Siguro po ay naririnig niyo ang aking pag-iyak tuwing gabi. Naiisip ko po kasi si Inay at madalas ay napapanaginipan. Pag-amin naman ni Lia. Naririnig ng Diyos ang iyong panalangin at pagdadalamhati. At sa pagdating ng panahon ay tiyak namang malalampasan mo rin yon. O siya, baka ikaw ay tanghaliin sa biyahe. Sabi ni Father Damian nang may ngiti sa mga labi. Nagpaalam na rin si Lia ng tuluyan kay Father Damian at naglakad papunta sa terminal ng jeep na magdadala sa kanya sa sasakyan ng bus papunta sa Maynila. Nang makasakay naman siya, ilang oras pa ang kanyang inilagi sa bus bago siya ibaba sa terminal ng Maynila. Halos doon na siya natulog at kinain ng mga pabaong suman ng mga taga-sityo. Nagtanong-tanong siya sa mga tao roon kung papaano pupunta sa eksaktong lugar na kinalalagyan ng kanyang tiyang Jacinta na nakalagay sa kapirasong papel. Bitbit ang kanyang nag-iisang backpack, ay nakailang sakay siya sa mga jeep at madilim na bago niya matunto ng lugar. Napatingin siya sa paligid na maraming kumikislap na ilaw. Kabilaan ang mga taong nagkakasiyahan. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang mapahinto siya sa isang kanto na may pinagkakaguluhang matanda. Nakapustura ito at ang kapal ng make-up, ngunit hinding-hindi niya malilimutan ang itsura ng kanyang tiyahin na minsang dumalaw sa kanilang mag-ina noong malakas pa si Nida. Tiang Jacinta? Sa uri ng pagtawag ni Lia ay naagaw niyang atensyon ng lahat at bigla na lang ang mga itong nagtawanan. Lumapit si Lia sa kanyang tiyahin at hindi napigilan ang pag-agos ng luha nito. Tiang Jacinta, wala na si Inay. Iniwan niya na tayo. Ano? Paano wala? Si Nida? Bakas ang pagkabigla ni Jacinta sa kanyang narinig, kaya nagpaalam ito sa mga babaeng kasama at hinila sa isang sulok ang pamangkin. Tiang, nung nakaraang taon lumubha ang karamdaman ni Inay at nito lang pumanaw na siya. Sabi niya hanapin kita,
Tiyak raw na matutulungan mo akong makapagsimula. Napailing at parang bumubuelta ang luha ni Jacinta nang marinig ang mga huling sinabi ni Leah. Pinagmasdan ni Leah ang kanyang tiyahin na sumandal sa pader at nagsindi ng sigarilyo. Tutulungan? Kung hindi lang naging matigas ang ulo ng nanay mo, di marami na siyang pera ngayon. Nagpabunti sa isang mayaman pero hindi naman siya pinanagutan. Sayang talagang nanay mo. Sayang lang ang ganda niya. Pinairal niya kasi ang katangahan niya. Sabi ni Jacinta na may lungkot sa kanyang tono. May mga tanong na nabubuo sa isip ni Leah ngunit agad niyang binawi iyon. Ilang taon ka na at ano palang pangalan mo? Hindi ko kasi tinanong nung dumalaw ako sa maliit niyong kubo. Ako po si Leah, 20 years old po. Ikot-ikot ka nga, utos ni Jacinta na parang may sinusukat sa isipan. Sumunod si Leah sa utos ng kanyang tiyahin. Umikot siya at napansin niyang may pangiti-ngiti si Jacinta habang nakatingin sa kanyang kabuuan. Maya-maya pa'y humithit at bumuga ito ng usok. Okay naman pala. Dito kasi sa syudad, lahat ay gagamitin para kumita. Dahil may edad ka na, magtatrabaho ka para naman may panglaman sa tiyan, pangkolorete, pambayad sa renta at mga pangangailangan na sa sobrang dami, hindi ka maaaring pumalyak kahit isang gabi. Kunot noong sumagot si Leah, kahit hindi niya pa mawari ang trabahong nais ng kanyang tiyahin. Opo, may kaalaman naman po ako sa mga gawaing bahay at maaari rin po akong magbenta ng mga kakanin. Iyon lang po kasi ang nagawa kong trabaho sa probinsya. Seryosong sabi ni Leah habang nakatingin sa mga mata ng tiyahin. Hindi lang yan ang ibebenta mo. Pero bukas na lang natin yan pag-usapan. Tiyak na marami ng lumampas na gwapong kliyente sa pakikipag-usap ko sa'yo. Ipapahatid kita kay Kelly sa dorm para naman makapagpahinga ka at makapagligo na. Maarteng sabi ni Jacinta. Tiyang naman, kahit naman po ganito ang itsura ko, naligo naman po ako bago umalis. Sabi pa ni Leah. Please lang, huwag mo akong tawagin Tiyang dito. Ang baho. Tawagin mo akong Jacinta, di ba mas maganda? Kung ganun po, tita na lang ang itatawag ko po sa'yo. Sige. Tipid na sagot ni Jacinta sabay tawag sa sinasabi nitong babae na magdadala kay Leah sa dorm. Hindi na muling nagsalita si Leah at pinagmasdan na lang niya ang kasalukuyang buhay ng bunsong kapatid ng kanyang ina. Unti-unti nang nagiging malinaw sa kanyang kahihinat na niyang buhay sa poder ni Tia Jacinta. Napatingin siya sa babaeng nakasuot ng pink na sexy dress na ngayon ay kausap ni Tia Jacinta. Tumango ito at kumindat pa matapos abutan ng isang bagay. Sumunod ay nilapitan naman ito si Leah. Hi! Kelly nga pala. Pamangkin ka pala ni Mamita Jacinta. Halika, ihahatid kita sa dorm. Ako naman si Leah. Sumunod si Leah sa babae. Nakailang kanto ang kanilang nilikuan at sa pangatlong kanto, pumasok sila sa isang eskinita. Madilim at nakakasulasok ang amoy ng kanal. Pumasok sila sa isang gate at umakyat sa isang apartment-style na building. Ito ang dorm natin. Dahil soon, magiging katulad ka na namin. Tulad mo, mahirap ang buhay kaya kami nandito. Ikaw, anong kwento mo? Bahagyang nanuyo ang lalamunan ni Leah sa mga sinabi ni Kelly. At parang may takot na namumuo sa kanyang dibdib simula nang magkwento ang dalaga sa kanya. Hinanap ko si Tia Jacinta kasi yung nakahuli-hulihang bili ng inay. Tiyak raw ay matutulungan niya akong makapagsimula. Diretsyong sabi ni Leah. Alam mo bang ganito ang buhay niya? Di magtatagal, ganito rin ang magiging buhay mo rito. Siya ang mamasang namin dito. Mamita ng mga babae dito sa Red District. Dire-diretso na sabi sa kanya ni Kelly. Naguguluhan namang nagtanong si Leah. Anong ibig sabihin ng mamasang at saka ng Red District? Tanong pa ni Leah dahil noon niya lang narinig ang mga ganoong salita. Bahagyang napahagikik si Kelly ngunit nagpatuloy pa rin sa paglalakad at pag-akyat ng hagdan. Bugaw, tagahain sa mga mayayamang kliyente na hanap ay magpapaligaya. Mabilis ang kitaan at hindi ka nalugi kapag tinake out ka. Sabi ni Kelly na parang ang dali-dali lang ng trabaho na ginagawa ng mga ito.
Napalunok si Leah dahil naging malinaw na sa kanya ang lahat, lalo na ang kasalukuyang buhay ni Jacinta at ng mga babaeng nakapaligid sa kanila. For sure, hindi mo pa alam. Malaki ang kikitain niya sa'yo kapag nagkataon. Tiyak na pag-aagawan ka ng mga kliyente dahil ang prefer ng mga yon, virgin, katulad mo. Walang kagatol-gatol na sabi pa ni Kelly sa kanya. Nang mga sandaling yon, nais niya nang umatras at tumakbo palayo sa lugar na yon, ngunit wala naman siyang ibang kamag-anak na maaaring mapuntahan. Wala rin siyang trabahong alam na pwedeng pag-applyan sa mga oras na yon. Napansin ni Kelly ang pananahimik ni Leah, kaya binalikan niya ito saka hinawakan sa kamay at inakay papasok sa isang silid. Wait, ang daldal ko kasi. Tinakot ba kita? Mga ilang beses mo lang magawa ang mga bagay na yon, masasanay ka rin. Ayaw mo ba nun? Marami kang magiging pera at isang araw aalis tayo sa lugar na to. Maninirahan sa magandang bahay at malayo sa maingay na lugar na to. Sabi pa ni Kelly sa kanya. Kakausapin ko na lang si Tita Jacinta na uuwi na lang ako sa amin. May takot sa boses at nag-aalangan pang sabi ni Leah. Nako, hindi mo na magagawang bagay na yan. Dahil ngayon pa lang, hinahanapan ka na niya ng kliyente. At sigurado bukas may naghihintay na sa'yo sa 69 Sky High Hotel. Ganito ang kalakaran sa lugar na to. Ganito ang buhay na nagbibigay sa atin ng pera at ikinabubuhay. Tuloy-tuloy na sabi sa kanya ni Kelly, dahilan para mamulat siya sa sitwasyon na kinalalagyan niya ngayon. Hindi na nagsalita si Leah para salungatin si Kelly, pero sa kanyang kaloob-looban ay binabagabag nito ang kanyang buong sistema sa maaari niyang kahihinatnan. Oh, siya nga pala Leah, magpalit ka na ng damit. May walk-in closet dyan. Lahat ng nandyan, maaari mong gamitin mula sa shower gel to feminine wash. Kailangan mo kasing alagaan ang katawan mo, lalong-lalo ng flower mo. Siguro naman, sa inyo may ganitong trabaho rin. Dito, pinasosyal lang dahil puro mayayaman ang kadalasan at hindi tayo binibigay sa mga amoy baktol na kliyente. Mahabang litan niya sa kanya ni Kelly. Inikot ni Leah ang kanyang paningin sa silid hanggang mapansin ang isang kalendaryo. Karamihan ay may markang pula ang bawat petsa. Nakita naman yun ni Kelly kaya tinakbo niya at itinago sa loob ng cabinet. Sorry, schedule date ko yon. Need ko kasi ng pampagamot ni Macy. Buti nga't lagi akong isinasalang ni Mamita. Nabibigyan ako ng pagkakataon para kumita ng pera para sa kapatid ko. Pagtatapat nito sa kanya, lumungkot ang mukha ni Leah dahil nararamdaman niya ang kinasasadlakang sitwasyon ni Kelly. Alam niyang mabuting tao naman ang dalaga, ngunit kailangang kumita ng pera para maipagamot ang kapatid nito. Anong sakit niya? Pwede ko bang malaman? Tanong pa ni Leah. Meron siyang leukemia, kaya kailangan laging may pera kapag kailangan niya. Saka wala na rin aasahan ng mga magulang ko kundi ako lang. May lungkot sa mga mata, nasabi pa ni Kelly. Ilang taon ka na? Tanong ni Leah nang mapagmasdan ang bata nitong mukha. Kaka-19 ko lang last week, kaya humahabol ako ngayong month. Bawal kasi magtrabaho kay Mamita kapag underage ka. Ayaw lang ni Mamita ng problema. Sagot ni Kelly at alanganing ngumiti sa kanya. Ngayon, wala ka bang ibang lakad? Nako, don't worry. Kahit ang pagsama ko sa'yo, bayad na ni Mamita. Sagot ni Kelly, sabay ipinakita ang perang nakabilot. Alanganing ngumiti si Leah sa kaharap at bumalik sa malalim na pag-iisip. Baka naman nagugutom ka. Halika, kumain ka. Tapos, maligo at matulog na. Sunod-sunod, nasabi nito sa kanya. Tumango na lang si Leah sa kaharap. Lumapit naman sa kanya si Kelly at hinawakan siya sa kamay. Basta, isipin mo, kapag nakaipon tayo, pwede na tayong umalis at magbagong buhay. Maging marumi man tayo sa paningin nila. Ang mahalaga, bawat perang binibigay sa atin mula sa ating pinaghirapan. Buong loob, nasabi pa nito habang mahigpit na hawak ang kanyang dalawang kamay. Kung pagbibigyan ka ng pagkakataon, aalis ka ba sa lugar na to? O maghahanap ka ba ng ibang trabaho? Tanong ni Kelly, tanong ni Leah na puno ng kuryosidad ang mga mata. Bakit naman ako aalis? Dahil dito, nasusuportahan ko si Macy. Lalo ng pangangailangan ng pamilya ko. Siguro, aalis din naman ako. Pero,
Kailangan ng malaki muna yung kitain ko kapag lumipat ako ng ibang trabaho. Ayoko rin naman dito. Pero wala lang siguro akong ibang makukuhanan ng malaking pera. Pagtatapat pa ni Kelly sa kanya. Nag-uusap ang dalawa sa mga personal nilang karanasan habang naghahanda ng pagkain, kaya sandaling nalipat sa ibang bagay ang atensyon ni Leah. Sabay silang kumain at si Kelly na rin ang humanap ng bagong damit na maisusuot ni Leah. Nahihiya pa siyang ipakita ang kanyang hita. Morena si Leah na may napakagandang hubog ng katawan. Wow, ang ganda mo, girl. O sige, patuyuin na natin ang buhok mo. Sabi pa nito bago kumuha ng blower. Ako na, tutuyuin ko na lang gamit ang tuwalya. Nahihiyang sabi ni Leah. Bakit ka pa magpapakahirap kung may blower naman? Inosenteng umupo si Leah sa isang stool at sinimulan i-on ni Kelly ang bagay na ngayon lang nakita ni Leah. Parang nagniningning ang kanyang mga mata sa paghanga sa bagay na naglalabas ng hanging mainit at sinimulang ihagod ni Kelly sa kanyang buhok na medyo alon-alon. Oh, diba? Ang bilis magpatayo ng buhok. Nakangiting sabi pa ni Kelly. Oo nga no, inosenteng sabi naman ni Leah. Nagkatinginan sila at sabay nagtawanan. Matapos yon, hinatid na siya ni Kelly sa kwarto kung saan may dalawang set ng double deck. Pinaakyat siya ni Kelly sa itaas dahil ito naman ay sa ibabang kama matutulog. Matulog ka na. Huwag mo na masyadong isipin ang hirap ng buhay rito. Isipin mo na lang ang magandang pagbabagong maidudulot nito sa'yo. Sabi pa ng dalaga sa kanya. Sa mga salitang yon na nanggagaling kay Kelly, lalo lang naging mahirap kay Leah ang makatulog. Hawak-hawak niya ang kwintas na binigay sa kanya ng kanyang ina habang unti-unting nag-uunahan ang kanyang mga luha. Nay, narito na po ako sa poder ni Chang Jacinta. Pero iba na po ang buhay niya ngayon. Alam ko pong hindi po kayo sasang-ayon kung nabubuhay po kayo. Kaya bukas po ay kakausapin ko si Chang na babalik na lang ako sa sitio at doon na lang po ako maninirahan. Maghahanap na lang po ako ng ibang trabaho. Bulong ni Leah habang nakatingin sa puting kisame. Kinabukasan, nagising si Leah dahil sa lamig ng paligid. Bumaba siya at napatingin sa kabilang hanay na kama. Kompleto ng mga naroon at tulog na tulog ang mga ito. Sinilip niya si Kelly sa ibaba ngunit wala na ito roon. Bumaba siya at lumabas ng kwartong iyon. Noon lang niya napansin ang ilang pinto na katabi ng kwarto. Naglakad-lakad pa siya hanggang makarating siya sa sala kung saan naroon nagkakwentuhan si Kelly, ngunit ang kasama nito ay ang kanyang Chang Jacinta na humihigop ng tsaa. Napatingin din ito sa kanya, kaya wala siyang nagawa kundi ang lumakad papalapit rito. Gising ka na pala! Halika rito! Ani Jacinta. Napaupo naman si Leah sa harap ng ginang at mapaklang umiti. Gumanti rin ang ngiti si Jacinta na parang may ibig sabihin ito. Kaya lalong nabuo ang kapasyahan ni Leah na magpaalam na. Tita Jacinta, tingin ko po ay mali po ang rinig ko kay nanay. Babalik na po ako sa sitio. Maaring mahirap ang buhay ron pero may mga kapitbahay kaming mababait na maaari akong matulungan. Nauutal na sabi ni Leah. At anong trabaho naman ang alam mo? Labandera na tulad ni Manang Nida. Hindi nga kayo nakahon sa hirap dahil sa katangahan ng nanay mo. Alam mo, Leah, mag-isip ka nga. Uuwi ka sa probinsya at makakapag-asawa ng isang madungis at mabahong magbubukid. May pagka-aruganteng sabi ni Jacinta sa kanya. Totoo naman ang mga narinig niya mula kay Jacinta, kaya hindi siya agad nakapagsalita. Ngunit sa muling pagsasalita ni Jacinta, labis ang ikinabigla niya roon. Ngunit sa muling pagsasalita ni Jacinta, labis ang pagkabigla ni Leah. Hindi ka aalis dahil nakausap ko na ang magiging unang kliyente mo. Sa una, iisipin mong marumi at hindi katanggap-tanggap tong gawain. Pero kapag nasa kamay mo ng pera, siguradong ikaw nang magmamakaawa kung kailan ka ulit makakahawak ng ganoon kalaking halaga. Nalaki ang mga mata ni Leah at nangatal ang mga labi. Uuwi na po ako sa probinsya. Kahit hamak na labandera lang ay tiyak na hinding-hindi ko pagsisisihan na yun ang ibubuhay ko sa mga anak ko. Matapang at mabigat na sagot ni Leah. Samantala, kunot na rin ang kilay ni Jacinta dahil sa pag-aakalang masisilaw niya sa salapi ang kanyang pamangkin. Mananatili ka rito hanggang bukas. Saka mo sabihin sa akin na ayaw mo na. Sinasabi ko naman sa'yo na sa mga first-timer,
Masakit, mahapdi, pero lahat naman hihilom kapag nariyan na sa palad mo ang pera. Hindi ka ba masaya na tinutulungan kita? Arugante pa rin na sabi ni Jacinta. Pasensya na po kayo, Chang. Pero buo na po ang pasya ko. Uuwi na po ako sa probinsya at mamamalagi na lang doon. May takot na sabi ni Lia. Hindi ka aalis. Nasa akin lahat ng gamit mo at makukuha mo lang ang lahat na yun bukas. Mariing sabi ni Jacinta sa kanya. Napatayo si Lia at bumalik sa kanyang kwarto. Doon siya nagmukmok. Halos tanghali na nang dumating si Kelly at narinig siyang umiiyak. Hey, Lia, anong nangyari sa'yo? Umiiyak ka ba? May halo ng pag-aalala sa tono nito. Nang marinig ni Lia, saka lang siya nag-angat ng ulo. Ayaw kasi akong payagan ni Chang na umuwi. Tumanggi kasi ako sa gusto niya. Nagustuhan ka kasi niya. Dito kasi, once na naglabas na siya ng pera para sa'yo, wala nang atrasan. Kapag naman nagawa mo ng maayos ang unang gabi, babayaran ka pa rin naman niya. Ikaw, Kelly, bakit mo natitiis na manatili rito? Lakas loob na tanong ni Lia. Nakalimutan mo na ba na pagkwentuhan natin kagabi? Dahil kay Macy at sa mga magulang ko, dahil sa perang kinikita ko rito, nadudugtungan ang buhay ng kapatid ko. Puno ng simpatya na sabi nito sa kanya. Lalong nanlumo si Lia sa mga oras na yon dahil bumalik sa kanyang alaala ang mga tagpong halos lumuhod siya sa kanyang mga ipinaglalabahan para dagdagan ang perang ibibigay sa kanya na siya namang gagamitin niya sa pagpapagamot ng kanyang inang si Nida. Siguro kung nariyan pang inay ay ganyan din ang aking gagawin. Kakapit sa patalim para madugtungan lang ang buhay niya. Malungkot na sabi ni Lia. Gusto mo bang tumakas? Nakayuko si Kelly habang binubulong yon dahil hindi niya malaman kung tama ba ang lumabas sa kanyang bibig. Tutulungan mo ba ako? Puno ng pag-asa na tanong ni Lia. Bahagyang tumango si Kelly at ibinigay ang isang balot ng papel na pera. Yun ang perang nakita niya kagabi na nanggaling sa kanyang tiyahin. Gamitin mo yan para makabalik ka na sa probinsya. Kasi hindi ko magagawang makuha ang mga gamit mo sa kwarto ni Mamita. Ngunit kahit anong abot ni Kelly ay tumatanggi si Lia. Pero Kelly, mas kailangan mo yan. May naipit naman ako sa bulsa ko kagabi kahit papaano. Makakarating naman siguro ako sa mismong lugar namin. Siguro mula ron makagagawa na ako ng paraan para naman makauwi sa mismong baryo namin. Pero paano mo ko tutulungang makalabas dito? Ang totoo, hindi ko pa alam dahil hindi ko pa alam kung kanino ka dadalhin ni Mamita. Basta gagawa ko ng paraan para makaalis ka mamaya dito. Desididong sabi ni Kelly sa kanya. Sa sinabi ni Kelly na yon, napawi ang pag-aalala ni Lia. Para tuloy siyang nabuhay ng loob, ngunit hindi pa rin mawala ang isa pa sa kanyang inaalala. Paano kung malaman ni Chang Jacinta na tutulungan mo ko? Paano ka? Baka... Hindi pa natatapos ni Lia ang kanyang sinasabi. Bigla na lang sumabad si Kelly. Actually, napaka-impokrit ako kung sasabihin kong masaya ako sa trabaho ko. Babalik ako sa pagiging serbidora sa isang restaurant na pag-aari ng isa sa naging kliyente ko. Alam ko namang hindi niya ako kayang tanggihan, lalo na kapag wala na ako rito. Pagtatapat naman ni Kelly sa kanya. Pero paano ang gamutan ng kapatid mo? Nagigilting tanong ni Lia. Hindi ko alam. Pero tama ka rin naman na baka may iba pang trabaho maliban dito. Siguro nga, nasilaw lang ako sa pera kaya hanggang ngayon ay nandito pa ako. Nang matapos ang kanilang usapan, umalis na rin si Kelly para alamin kung kanino si Lia ibibigay ngayong gabi. Kailangan niyang dumikit kay Jacinta para malaman kung saan ito dadalhin. Halos isang beses lang si Lia kumain para magkaroon lang siya ng sapat na lakas upang makatakas. Mag-aalas 6 ng hapon nang balikan siya ni Kelly, kaya noon lang si Lia tumayo mula sa higaan. Kelly, sambit ni Lia na puno ng takot dahil kani-kanina lang kagagaling lang ron ni Tia Jacinta dala ang box ng makeup at damit na isusuot niya. Hi, maligo ka na. Ako nang nautusan ni Mamita na mag-makeup sa'yo. Pero, syempre naman, hindi ko naman nakalimutan ang plano natin. Pero para lang hindi ka niya paghigpitan ng bongga, kailangan mo rin mag-effort. May pang-aasar na sabi ni Kelly.
Pero saan niya ba ako dadalhin ngayon? Sagot naman ni Leah habang bumababa ng kama. Kay Mr. Liu, Chekwa yun. Ang yaman-yaman nun, palibhasa maraming business sa Binondo at ilang illegal na club sa Makati. Pero hindi kita hahayaang mapunta sa kanya, no? Basta, kapag naroon ka na, may magliligtas sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin, sumigaw ng Darna! Kapag iniwan ka na ni Mamita. May pagmumostrang paliwanag ni Kelly. Darna? Oo, Darna! Yun kasi ang naisip kong keyword para kay Sir Mark. Napairap na sabi pa ni Kelly. Sir Mark? Siyang magliligtas sa akin? Naguguluhang tanong ni Leah. Oo. Siya yung sinasabi ko sa yung kliyente ko. Yung nag-iisang tao na tumanggap sa akin kung sino ako. So, may nangyari sa inyo? Nagugulat pang tanong ni Leah. Umiling si Kelly at makahulugang ngumiti kay Leah. Wala no. Isang beses kasi, lumapit siya kay Mamita para kumuha ng babae. Maangas at matapang yon, higit sa lahat, gwapo. Dahil bayad naman ako, inakit ko siya para may mangyari sa amin. Pero hindi siya ganun klase ng lalaki. Sa halip na magpalipas kami ng gabi dun sa hotel, dinala niya ako sa isang overlooking view dyan sa Antipolo. Ang layo no, pero sabi niya, hindi raw dapat ako nagtatrabaho ng ganito. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa iyo, Kelly. Buong puso, nasabi ni Leah. Hindi, ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo. Sa inyo ni Sir Mark dahil pinaalala niyo sa akin na may mas magandang trabaho pa maliban dito. Sabi ni Kelly habang inaayos ang mga gamit nito sa pang-makeup. Anak kasi ako sa pagkakasala ng inay. Kaya gusto kong tubusin ang kasalanang pinagmulan ko sa pamamagitan ng pagbibigay ng sarili ko sa lalaking mahal ko at pakakasalan ako. Hindi ko man nakilala ang tatay ko, hindi na mahalaga basta matupad ko ang pangarap ni nanay para sa akin. Pagtatapat pa ni Leah sa dalaga. Pumasok na siya sa banyo para maligo. Makalipas ang ilang minuto, lumabas na rin siya. Tinuyo ni Kelly ang buhok niya at inayos ang damit na isusuot. Sumunod ay nilapatan na siya ng makeup na babagay lang sa kanyang skin tone. Hay, ang ganda mo. Tingnan mo sarili mo sa salamin. Kaya pala ganun na lang ang pagpupumilit ni Mamita dahil kakaiba't hindi nakakasawang gandang taglay mo. Ani Kelly na puno ng paghanga. Binobola mo na lang ako. Baka maniwala na ako dyan. Nakangiting sabi ni Leah. Oh, humarap ka nga rito. Sabihin mong bolang sinasabi ko. Sabi pa ni Kelly at hinawakan ang kanyang ulo para itutok sa salamin. Gayon na lang din ang pagkamangha ni Leah sa sarili ng makitang itsura sa whole body mirror. Ngunit hindi siya yon. Ang mukha na nakikita niya ay ang makamundong anyo ng isang babae na desperadang kumita ng salapi gamit ang katawan. Mapakla siyang umiti kay Kelly dahil anumang oras ay iiwan niya na ito. Oh, bakit naman ganyan ang tingin mo? Kapag naagaw ka na ni Sir Mark ay ligtas ka na. Dadalhin ka niya sa terminal ng bus o baka naman nagbago ng isip mo. May pangbubuskang sabi ni Kelly sa kanya. Hindi no, nalulungkot lang ako dahil magkakahiwalay na tayo. Naging magkaibigan tayo kahit sa maikling panahon. Senserong sabi ni Leah. Sus, ang drama. May ganoon talagang pagkakaibigan. Maikli pero puno ng kabuluhan. Basta kapag naging mayaman ka na, huwag mo akong kakalimutan na. Hanapin mo ako. As if naman na magiging mayaman ang isang labanderang tulad ko. Natatawang sabi pa ni Leah. Hinuhusgahan mo naman agad ang guhit ng palad mo. Malay mo naman, 'di ba? Oo, hahanapin kita kapag naging mayaman na ako. Sagot ni Leah na may pang-aasar. Ilang sandali pa'y narinig na nilang kumatok at tumatawag si Mamita sa labas. Basta, kapag ipapasok ka na sa pinto ng checkwang yon, sumigaw ka ng, Darna! Sige na, kabisado ni Sir Mark ang lahat ng pasikot-sikot dito, kaya magpadala ka na lang sa kanya. Pabulong pangbili ni Kelly sa kanya. Oo, Kelly, paalam. Yumakap si Leah kay Kelly pero agad naman itong kumalas na para bang naging malamig. Oo na, basta mag-iingat ka. Puntahan mo na si Mamita para hindi ka napagalitan. Tumango si Leah at tinungo na ang pinto kung nasaan ang matandang katok ng katok. Pagbukas pa lang ng pinto, napangiti si Jacinta na para ba itong nagmamalaking may napakaganda pa siyang alaga.
Nagsilingunan ang mga babaeng naroon dahil sa kaseksihan at gandang taglay ni Leah. Hindi na rin naman sila nagtagal, bumaba na rin sila ni Jacinta. Nang pumara ito ng taxi ay nagsimulang tumahip ang kanyang dibdib sa sobrang kaba. Halos wala pang 15 minutos ay huminto ang taxi sa tapat ng isang gusali na hula niya ay isang hotel. Andito na tayo. Siguradong excited na si Mr. Liu na makilala ka. Kapag napaligaya mo at nagustuhan ka niya, tiyak na ire-request ka niya ulit. Siguro naman, tinuruan ka na ni Kelly kung paano niya paligayahin ang mga kliyente niya. At virgin ka kako. Yun ang sabi ko kay Mr. Liu. Hindi na sumagot si Leah kay Jacinta. Sumunod lang siya rito hanggang makarating sila sa lobby. At nang banggitin ni Jacinta ang pangalan ng kliyente, agad naman itong tinawagan ng receptionist. Naroon na kasi ito sa loob ng kwarto. Ilang sandali pa ay sinabi ng babaeng receptionist ang room at floor ni Mr. Liu. Umakyat ka na. Nasa room 4076, 4th floor. Alam ko namang hindi mo ako bibiguin pamangkin. Agad ko namang malalaman kung anong gagawin mong serbisyo kay Mr. Liu. May pangaasar pa na sabi ni Jacinta sa kanya at marahan pa siyang itinulak. Mag-isang pumasok si Leah sa kulay gintong elevator at may lalaking naka-black suit na hula niya yung attendant na magdadala sa kanya sa itaas. At muli niyang nilingon si Jacinta, ngunit nakatingin lang ito sa kanya at walang emosyon. Nang tumunog at bumukas ang elevator, agad siyang lumabas. Hinanap niyang pinto ngunit paya-maya pa'y may lalaking sumabay sa kanya. Yung lalaking naka-black suit at nakamask ng itim sa elevator kanina. Sumabay sa kanya at binulungan siya. Anong magic word? Anito na ikinakunot ng noo niya. Anong magic word? Nagtatakang tanong ni Leah. Ngunit biglang bumukas ang pinto kung saan may nakalagay na 4076. Ang pinto ng tsekwang kliyente na pupuntahan niya. Papalapit pa lang siya'y malapad na ang ngiti nito. Kelly's magic word. Bulong ng lalaki. Papalapit na sa kanyang tsekwa nang sagutin niyang lalaki. Darna? Oo, Darna! Kinabig siya ng lalaki papalapit sa bewang nito at naramdaman niyang pagkakawit ng kamay nito sa kanya. Lumakad ka lang. Sumandal ka sa akin. Oo, sige. Nag-aalangan man, sumama pa rin si Leah. Nilagpasan nila ang tsekwa at napatingin ito sa kanila. Dire-diretso sila sa may fire exit. At nang maisara na ng lalaki ang pinto, humiwalay na si Leah sa lalaki. Hinayaan naman siya nito at nagtanggal ng mask. Nakita niya itong napangiti sa kanya. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Masungit na sabi ni Leah. Nothing. Mali pa lang sabi ni Kelly tungkol sa'yo. Mabait ka raw at maganda. Maganda lang pala. Nakangiti at mapang-asar na sabi ng lalaki sa kanya. Hindi ni Leah napigilan ang pamumula ng kanyang pisngi dahil sa sinabi ng lalaki. Ngunit muli siya nitong hinawakan sa kamay na siyang ikinagulat niya. Saan mo ako dadalhin? Nanlalaking mga matang tanong niya rito. Sa isang safe na lugar. Alam kong safe ka ron. Sabi ng lalaki. Pero, sandali lang. Let's go. Tiyak na nag-report na kay Madam Jacinta yon. At ipapasilip na niyang lahat ng CCTV. Kaya kailangan na nating makaalis sa lugar na to sa lalong madaling panahon. Nagmamadaling sabi ng lalaki sa kanya. Hindi na nakapagsalita si Leah at nagpatianod na lang siya kasama ng binata. Mabilis ang bawat hakbang nito na parang nasa isang action movie. Nakalabas sila sa likod na bahagi. Doon ay naghihintay ang isang itim na motorsiklo. Agad na kinuha ni Mark ang ekstrang helmet at ibinigay kay Leah. Sumampa na rin si Mark at pinaandar yon, ngunit hindi pa rin gumagalaw si Leah. Nanatili siya sa kinatatayuan. Tatayo ka lang ba dyan? Sakay na! Utos ni Mark sa kanya. Oo, eto na. Nauutal man, sumunod pa rin si Leah. Hindi ka marunong umangkas, no? May pangaasar na sabi pa nito. Sinong nagsabi? Nilalamig lang ako. Sus, di ka naman nagsabi agad. Hinubad ni Mark ang kanyang suit at ipinasuot kay Leah. Nang makasakay si Leah, nagulat na lang siya nang kapain ni Mark ang kanyang mga kamay at iyakap sa gawing tiyan nito. Higpitan mo pa kasi paandarin ko to ng mabilis. Napalunok si Leah nang maramdaman ng matigas na kalamnan nito, kaya agad niyang inalis ang pagkakahawak ng kamay. Ano? Nasisiraan ka na ba? Hindi pa. Pero pinutol ni Leah ang sasabihin nito. Paano kung mamatay tayo dahil sa aksidente? May pag-aalalang sabi ni Leah.
Hindi mangyayari yan. Ngayon pa kung kailan nakita ko ng babaeng pakakasalan ko. Pabirong sabi ni Mark. Dahil sa sinabi ng lalaki, bigla na lang dumagundong sa kaba ang dibdib ni Leah. Kaya't hindi na siya ulit nagsalita pa. Hinayaan na lang niya si Mark na dalhin siya sa kung saan. Inabot ng kalahating oras ang biyahe. Huminto sila sa kulay brown na gate. Saan mo ako dinala? Nagtatakang tanong ni Leah. Sa isang ampunan. Ampunan? Sa ganitong oras tapos ganito pang suot ko? Ayos lang yan. Tulog ng mga bata. Siguradong si Sister Veronica na lang ang gising. Sabi naman ni Mark. Natahimik na lang si Leah nang marinig ang pangalan ng isang madre. Nag-doorbell si Mark at ilang sandali pa, dumating na nga ito. Pinagbuksan sila ni Sister Veronica at tahimik na pinatuloy sa loob. Ngunit hindi na tumuloy si Mark sa mismong tanggapan ng ampunan. Sister Veronica, iiwan ko muna siya sa inyo. Don't worry, babalikan ko siya. Seryosong sabi ni Mark at pinakatitigan si Leah. Ang kaninang tahimik na madre ay nakapamiwang na tumingin sa kanila. Mahabaging Diyos! Ano na naman ang kinasangkutan mong kalokohan? Wala bang pamilyang maghahanap sa kanya? Pag-aalala ni Sister Veronica. Biglang napatingin ng madre kay Leah nang magsalita ito. Sister, aalis din po ako. Iniligtas lang din po ako ni Mark sa tiyahin ko. Balak po kasi akong ibenta sa isang tsekwa. Totoo ba to, Marco? Oo, ate. Sister Veronica. Saka hindi na ako palasangkot sa gulo. Nagkataon lang na hindi ko matanggihan ng isang kaibigan. Kamot ulo na sabi ni Mark. Nang marinig yun ni Leah, mas naging maliwanag ang lahat. Dahil kay Kelly, kaya siya nailigtas. Maaring si Kelly at Mark ay mayroong relasyon. Siguraduhin mo lang, dahil ayokong mabahira ng kung ano ang institusyong ito, lalo ng mga bata. Sabi pa ni Sister Veronica. Oo ate, magugulat ka kung sino ng amo ko ngayon. Kilala mo siya. Basta isang araw pupunta kami dito. At ang bait niya, para ko na siyang ama. Pagyayabang pa ni Mark. Nagkatinginan na lang ang dalawa. Oh, paano ate? Sister Veronica pala. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako masanay-sanay. Ang ate ko pala ay ganap ng isang madre. Iwan ko na muna siya sa'yo. Maya-maya hinila ni Mark si Leah sa isang gilid. Ikaw, huwag mo dalhin ang pagiging masungit mo dito Saka huwag kang umalis. Hindi ka na mahanap ng tiyang mo rito. Bili ni Mark habang hawak ang kamay ni Leah. Hindi ako masungit. Saka, salamat sa pagligtas mo sa akin. Pakisabi kay Kelly na okay na ako. Salamat. Okay, sige, sa sobrang late na, baka hanapin ako ng boss ko. Umalis si Mark at naiwan si Leah sa pangangalaga ni Sister Veronica. Lumipas ang ilang linggo, nagawang manatili ni Leah sa ampunan bilang assistant ni Sister Veronica. Mas naging panatag si Leah sa piling ng mga bata. Isang araw ay nasa hardin sila nang may i-anunsyo si Sister Veronica. Sa darating na Sabado, gaganapin ang birthday ni Senyor Buenavista. Kaarawan din ng ating ampunan. Si Senyor Buenavista lang naman ang major sponsor ng ating ampunan. Hindi tayo makakapagpatayo ng ampunang ito nang wala siya. May mga darating na mag-aayos dito. Taon-taon niyang ipinagdiriwang ang kaarawan niya rito sa ampunan para makabawi raw sa kanyang anak na hindi man lang niya nakita at itinanggi. Tuloy-tuloy na anunsyo ng madre. Katulad din po pala siya ng aking ama. Pero ang kaibahan, nagsisisi si Senyor, hindi katulad ng ama ko. Hindi man lang kami hinanap mag-ina. Matanong ko lang po, bakit hindi na po pala hinanap ni Senyor yung kanyang mag-ina? Kuryosong tanong ni Leah. Ay nako, hinanap niya rin ang mag-ina, pero walang makapagturo kung nasa ng mga yon. At sa'yo naman, huwag kang mapuot sa iyong ama. Malay mo naman ay tulad nga siya ni Senyor na nagsisisi rin dahil sa pag-aabandona sa inyo. At hindi pa kasi panahon para matagpuan niyo ang isa't isa. Sabi pa ng madre. Opo, kung minsan ay naiisip ko lang din siya at hindi ko mapigilan na makaramdam ng pagtatampo. Pagtatapat ni Leah kay Sister Veronica. Normal lang yan. Halika't hinihintay na tayo ng mga bata. Aya sa kanya ng madre sabay hawak sa kanyang kamay. Opo, at masaya naman na po ako dito sa bahay ampunan. Nakangiting sabi ni Leah. Kaya nga't nagpapasalamat ako na malagi ka rito. At least kasama ng iba pang madre ay may nakakatuwang kami sa mga bata.
Opo, masaya po ako rito. Naisip ko pong wala naman akong babalikan pa sa probinsya. Puno ng lungkot na sabi ni Lia. Naging bahagi si Lia ng ampunan, kasamang tumatawa, umiiyak at nakikipaglaro sa mga bata. Dumating ang araw ng Sabado. May mga taong nag-ayos ng mga lamesa, naglagay ng mga lobo at parang isang children's party ang naging ayos. Kaya nagtaka si Lia, ngunit mas napangiti siya nang maamoy niya ang amoy ng iba't ibang ulam at pati na rin ang paborito niyang spaghetti. Ang bango naman, ang daming handa. Parang bata si Lia na nanlalaki ang mga mata sa mga pagkain, kaya naman natawa si Sister Veronica. May childlike spirit ka talaga, Lia. Excited ka na rin? Tanong pa nito. Opo, ngayon lang po kasi ako makaka-attend ng ganito. Sa probinsya po kapag mahirap ka, hindi ka imbitado sa mga handaan, lalo na kapag wala kang bagong damit. Malungkot na sabi ni Lia. Siguro ang saya-saya ng batang si Lia ngayon, taon-taon ay sabay-sabay tayong a-attend sa iisang party. Kaya halika na't aayusan na natin ang mga bata. Aya sa kanya ni Sister Veronica. Pero hindi ba po isang may edad ang may birthday? Bakit po pang children's party? Nagtatakang tanong ni Lia. Yun ay dahil ganun ang gusto ni Senyor. Kaya halika na't ayusin na natin ang mga bata para pagdating ni Senyor, lahat sila'y nakahanda na. Opo. Hinanda nila ang mga bata at nang dumating na ang kotse ni Senyor, ang lahat ng mga bata ay nakaabang na para salubungin ito. Nanlaki ang mga mata ni Lia nang makita si Mark, gayon din si Sister Veronica. Dahil ang sinasabi nitong amo, walang iba kundi si Senyor Buenavista. Nakilala niya ito kahit na formal sa suot nitong black suit na tinernohan pa ng black shades. Ito kasi ang unang bumaba at nagbukas ng pinto para kay Senyor Buenavista. Bumaba ang matandang lalaki na naka-gray suit. Pinaligiran ito ng mga bata at isa-isang nagmano. Ikinatuwa naman yon ni Senyor Buenavista. At matapos nun, inakay na ito papunta sa lamesa nito. Sister Veronica! Bati ni Senyor Buenavista. Ngunit kumunot ang noon nito nang mapunta kay Lia ang tingin at makita ang suot nitong kwintas. Hindi naman yun pinansin ng dalaga dahil ang ingay na ng mga bata at masasaya na ang mga ito. Ilang sandali pa, kinantahan na nila si Senyor Buenavista. May isang madreng may dala ng cake para hipa ng senyor at nang matapos ang lahat ng yon, hinanap na ng mata ni Senyor Buenavista si Lia. Subalit wala na ang babae ron, kaya kinalabit niya si Mark para hanapin ito. Pakitawag ang babaeng kasama ni Sister Veronica kanina. May kailangan ako sa kanya. May otorisadong sabi ni Senyor Buenavista. Si Lia po. Bakit po? Just call her. I need to clarify something from her. Muling pag-uulit ni Senyor. Ngayon ay medyo galit na ito. Yes, sir. Sagot agad ni Mark. Sinunod niya ang utos ng matanda. Hinanap niya si Lia kahit saan sulok ng ampunan. Natagpuan niya ang dalaga na pinapatahan ng isang bata. Lian, dito ka lang pala. Akala ko talaga, alis ka na. Buti, nagustuhan mo dito. Kinagat ko ng offer ni Sister Veronica. Saka pinayagan nila ako mag-aral ng libre basta makapasa ako bilang scholar. Nakangiting sabi pa ni Lia. Basta hindi ka susunod kay Sister Veronica. Anong susunod? Nagtatakang tanong ni Lia. Na magmadre. Magmadre? Hindi no, gusto ko rin magkapamilya. Nakangiti pang sabi ni Lia pero pinutol yun ni Mark. Good. Siya nga pala, pinapatawag ka ni Senyor Buenavista. Ani Mark habang nagliliwanag ang mukha nito. Napatayo si Lia at kumunot ang noo. Kinalong ni Lia ang batang kanina niya pang pinapatahan. Bakit daw? Anong kailangan niya sa akin? Hindi ko rin alam. Medyo naging moody na siya eh. Pero huwag ka mag-alala kasi mabait si Senyor Buenavista. Paniniguro ni Mark sa kanya. Dinala ni Mark si Lia kay Senyor Buenavista. Napatayo naman si Senyor at naglakad sa isang gilid kung saan walang masyadong makakarinig sa kanila. Kinuha ni Mark ang batang kalong nito at pinasunod niya si Lia sa matanda. Nagkatingin na naman ang magkapatid na Mark at Sister Veronica dahil sa hindi normal na ikinilos ng dalawa. Iha! Panimula ni Senyor Buenavista. Pinapatawag niya raw po ako. May kailangan po ba kayo? Bungad na tanong niya sa senyor. Yung kwintas mo, maaari ko bang makita? Po? Gulat na tanong ni Lia. Nagugulat man, hindi ipinagdamot ni Lia ang kanyang kwintas kay Senyor Buenavista.
Hinubad niya ang kwintas at ibinigay kay senyor. Bigay ho yan ng nanay ko bago siya mawala. Naputo lang sasabihin ni Lia nang kuhain ni Senyor Buenavista ang katulad ng kwintas niya. Hindi na napigil ng matanda ang paghagulgol ng iyak, kaya lumapit na si Mark. Ayos lang ho ba kayo? Ano po bang problema, senyor? Nag-aalalang tanong ng binata. Oo, masaya ako ngunit huli na ako. Wala na si Nida. Nang marinig ni Lia ang pangalan ng kanyang ina, pinilit niyang kuhain ng kwintas kahit na maputol ito. Nida? Paano niyo po nalaman ang pangalan ng nanay ko? Ako ang ama mo. Humahagulgol na sabi ni Senyor Buenavista. Paano kayo ang ama ko? Ngayon lang ho tayo nagkita, saka marami pong ganitong disenyo. Hindi makapaniwalang sabi ni Lia. Pinasadya ko ang kwintas na to. Dalawa lang yung ganito. Binantayan ko ang lahat ng sanglaan dito sa Pilipinas para mahanap ko lang kayo. Pero tulad ng sinabi sa akin ni Nida, hindi ko kayo mahahanap. Galit na galit siya sa akin dahil hindi ko siya pinakasalan at inabandona. Magulang isip ko noon. Patawarin mo ko, anak. Pagpapaliwanag ng senyor. Napaluhod si Senyor Buenavista sa harap ni Lia, ngunit si Lia ay parang nanigas sa kanyang kinatatayuan. Kunot ang noo na nakatingin sa matandang lalaki. Lumapit si Sister Veronica kay Lia at niyakap ito. Mark, dalihin mo muna si Senyor sa chapel. Inalalayan ni Mark si Senyor Buenavista sa chapel at doon muna na malagi, at habang si Lia naman kasama ni Sister Veronica sa hardin, habang ang ibang mga madre naman nagbantay sa mga batang nasa mahabang lamesa. Dinala ni Sister Veronica si Lia sa hardin para kausapin dahil hanggang ngayon hindi pa rin ito makapaniwalang tatay niya ang matandang lalaki na kanina lang ay nakaluhod sa kanyang harapan. Hindi ko siya ama, mariing sabi ni Lia. Lia, masyadong mabilis ang mga pangyayari. Maaaring naguguluhan ka't hindi makapaniwala kahit ako ay ganun din. Pero napakasaya ng puso ko dahil nagtagpo kayo rito sa Madeline Orphanage. Dininig ng Panginoon ang kanyang mga panalangin. Hindi nakaimik si Lia. Hindi niya alam ang dapat iasal ng mga oras na yon. Malaki ang tampo niya sa kanyang ama at dahil sa pangyayaring ito, lalo lang tumindi ang mga tanong kung bakit sila nito inabandona noon. Halos 2 oras ang lumipas bago puntahan ni Lia si Senyor Buenavista sa chapel. Umupo si Lia isang dipang layo sa tabi ng matanda. Pasensya na ho kayo sa inasal ko kanina. Akala ko ho kasi wala na ang tatay ko. Narinig niyang nagpakawala ng hangin ang matanda bago tumingin sa kanya. Wala na si Nida. Para hingan ko ng tawad. Hinanap ko kayo pero hindi ko na kayo nakita pa. Tinupad ni Nida ang sinabi niya sa akin na hindi ko raw siya mahahanap. Hindi ko alam ang dapat kong gawin. Kasalukuyan sa akin ipapasa ang kumpanya noong mga panahon na yon at ipapakasal ako sa isang babaeng gusto ng aking mga magulang. Magulang isip ko kaya nais ko siyang itago. Patawarin mo ko. Patawarin sana ako ng iyong ina. Walang masyado na ikwento si nanay tungkol sa inyo. Inaamin ko ho, malaki ang tampo ko sa inyo dahil si nanay ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Namatay nang lumalaban sa kanyang sakit. Puno ng hinanakit at lungkot na sabi ni Lia. Alam ng nanay mo kung saan ako matatagpuan. Pero alam kong kasalanan ko rin naman kung bakit mas pinili niyang harapin ang hirap kaysa pumunta sa bahay ko. Sabi ni Senyor Buenavista. Hindi na napigilan ni Lia ang pag-agos ng kanyang mga luha. Mainit at mabilis na hindi niya kayang pigilin pa. Nais kong bumawi sa'yo. Sabihin mo, paano babawi ang tatay? Tayo na lang 2 dito sa mundong ito. O bukas makalawa, mawawala na rin ako dahil may edad na ang iyong tatay. Lalong humagulgol ng iyak si Lia dahil sa mga sinabi ni Senyor Buenavista. Marami ho kayong pera. Tiyak hong mapapahaba ang iyong buhay. Mapapahaba? Pero kailanman ay hindi mapapasaya. Iiwan ko sa iyong lahat ng to at sisiguraduhin kong hindi ka na daranas ng hirap dahil gusto kong bumawi sa iyo, anak. Paano po ang inyong pamilya? Diretsyong tanong ni Lia. Hindi ko pinakasalan si Marife, pero nakuha ko ang kumpanya. Hinanap ko kayo dahil alam kong magkikita pa tayo at mabubuo. Ipinatayo ko ang kumpanyang to para kahit pa paano'y maibsan ang sakit ng aking kalooban sa pag-abandon ako sa inyo noon.
Kaya sana'y mapatawad mo ang tatay. Pinapatawad ko ho kayo. Wala po akong karapatan para ipagdamot sa inyo ang ipinagdamot ng inay. Saksi ho natin ang Panginoon sa pagdurusa ng ating mga puso. Ako rin naman po ay sabik na makilala ho kayo, sabi ni Leah habang nanginginig ang mga labi. Tumagal pa ng ilang oras ang kanilang pag-uusap hanggang maging komportable na sila sa isa't isa. Kapwa na namamaga ang kanilang mga mata dahil sa sobrang pag-iyak. Sumapit na ang gabi pero hindi pa rin umuwi sina Senyor Buenavista. Nagpahanda ito ng hapunan kasama ang mga bata at ang kanyang anak na matagal nang hinahanap. Hindi naman napigilan ng isang bata na tanungin si Leah dahil sa pamamaga ng mga mata nito. Ate Leah, bakit po namamaga ang mga mata niyo po? Ganyan po kasi ang eyes ni Kaykay kapag umiiyak siya. Usisa ni Bea. Oo. Umiyak ako dahil sa wakas nagkita na kami ng tatay ko. Di aalis na po kayo dito sa ampunan? Kasi sabi ni Sister Veronica, kapag may pamilya na raw kami, aalis na kami dito. Aalis ka na po ba? Hindi no, hindi naman ako aalis dito. Nakangiting sabi ni Leah sa bata. Napatingin sa kanya si Sister Veronica pati na rin si Senyor Buenavista. Matapos ang kanilang hapunan, muling nag-usap si Leah at ang kanyang ama. Buo na ba ang loob mo na manatili dito? Hindi kita pipiliting sumama sa akin. Nasa wastong edad ka na para magdesisyon sa kung ano ang gusto mo. Gusto ko pong makapag-aral pero may mga gusto po akong pasalamatan, sabi ni Leah sa kanyang ama. Pag-aaralin kita. Nangangako akong ibibigay ko ang lahat sa'yo at sa mga taong pasasalamatan mo, sino man sila. Sabi pa ng senyor. May mga tao po akong pinagkakautangan. Sila po ang tumulong sa akin. Napunta po ako rito nang dahil kay Mark. Si Mark? Paano kanya naman nakilala? Nagtatakang tanong ng senyora. Muntik na po akong ibenta ni Chang Jacinta sa isang mayamang lalaki. Mabuti na lang po, ipinuslit ako ni Kelly. At si Mark po palang kaibigan na tinutukoy niyang makakatulong sa akin. Dinala po ako ni Sir Mark dito. Kumunot ang noon ni Senyor Buenavista dahil sa pagsasalaysay ni Leah ng kanyang pinagdaanan. Nabasa naman yun ni Leah, kaya hinawakan niyang kamay nito. Ayos na po ako at nagpapasalamat po ako sa nangyari dahil kung hindi po ako napadpad kay Chang, hindi po tayo magkikita. May dahilan po ang lahat ng nangyayari. Kung minsan po talaga, hindi natin maintindihan at pakiramdam natin ay hindi natin kakampi ang tadhana. Pero may maganda po palang plano ang Panginoon para sa atin. Kaya ayos lang po ako, nakangiting sabi ni Leah. Ako nang bahala sa kaibigan ni Mark na nagligtas sa'yo. Pero minsan, sumama ka sa mansyon at samahan mo akong mamasyal. Bakas ang hiya ng matanda nang banggitin nito ang pamamasyal. Oo naman po, itay. Napangiti si Senyor Buenavista nang tawagin siyang tatay ni Leah. Ilang sandali pa'y dumating si Mark at ang dalaway napatingin sa kanya. At nang makasakay si Senyor sa sasakyan, nilapitan ni Leah si Mark. Si Kelly, ialis mo na siya sa poder ni Chang at susuportahan sa pagpapagamot ang kapatid niya. Oo, Leah. Huwag ka mag-alala. Ayaw mo pa kasing sumama kay Senyor. Di sana araw-araw kitang makikita. Pabirong sabi pa ni Mark. Masaya ako rito sa ampunan at huwag mong pabayaan ang tatay ko, ha? Tingnan mo nga naman, oh. Anak ka pala ng boss ko. Ang matagal niya ng hinahanap na anak. Hinanap niya ako? Kami? Pagkumpirma pa ni Leah. Oo, umupa na siya ng private investigator. Pero, paano mo naman hahanapin kung ni isang picture ay wala? Tapos isang kwintas lang ang hahanapin. Lahat ng subastahan, legal at illegal. Pinasok na ni Senyor Buenavista at mga sanglaan, maliit man o malaki. Tapos andito ka lang pala at siya mismo ang makakakilala sa'yo. Yun siguro ang sinasabi nilang tadhana. O siya, alis na kami. Sige, Sir Mark. Anong Sir Mark? Mark lang. Ikaw ang dapat kong tawaging Miss o Madam. Leah na lang. Nahihiyang sabi pa ng dalaga. Wow, naka-first name basis na ako. Pagbibiro pa ni Mark. Ano? Ang sabi ko, aalis na kami. Ay ni Mark sabay kindat kay Leah. Umalis na si Senyor Buenavista at Mark ng gabing iyon. Hating gabi na hindi pa rin makatulog si Leah kaya naman napagpasya niyang pumunta sa chapel upang manalangin. Panginoon, totoo po pala na kapag pagpapatawad ang pinairal ko,
Nakakagaan ng kalooban at siguro po, hindi na rin naman galit si nanay kay tatay. Hinanap niya naman po pala kami. Salamat po at kahit papaano ay makakasama ko si tatay. Ang laki po ng blessing na ibinigay niyo po sa akin. Kayo lang po ang makakapaglapit sa aming mag-ama dahil kayo po ang Diyos ng mga imposible. Maraming salamat po. Lumipas ang ilang linggo na pagkasunduan ng mga madre at ni Senyor Buenavista na patayuan ng isang bahay si Lia sa tabi ng ampunan. Binili ni Senyor Buenavista ang kabilang lote dahil nais niyang makasama ang anak na ayaw namang mawalay sa ampunan. Pinagsabay ni Lia ang pag-aaral at pagsisilbi sa ampunan. Nakaalis si Kelly sa poder ni Jacinta at nagtatrabaho sa isa sa mga kumpanya ni Senyor Buenavista. At ang kapatid nitong si Macy, libre na sa pagpapagamot dahil sa kabaitan ng mag-ama. Isang bakasyon sa tabing dagat ang hiniling ni Senyor Buenavista kasama ang anak na si Lia. Salamat sa pagpapatawad mo, anak. Akala ko'y mananatili na lang itong panaginip at pangarap. Naluluhang sabi ng senyor. Sayang lang ho at si nanay ay wala na, sabi ni Lia habang nakatingin sa malayo. Nakikita naman tayo ngayon ni Nida kung nasaan man siya. Sana'y napatawad niya ako. Puno ng panghihinayang na sabi ng senyor. Tay, napatawad na po kayo ni nanay. Baka nga po nakangiti siya habang nakatingin sa atin ngayon. Yumakap si Lia ng mahigpit sa kanyang ama at sabay nilang pinagmasdan ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan. Nanliligaw na rin sa kanya si Mark na siya namang pinayagan ni Sister Veronica at Senyor Buenavista, kapalit ang isang kondisyon. Kailangan munang makapagtapos ng pag-aaral ni Lia bago magkaroon ng boyfriend. Handa namang maghintay si Mark dahil talagang seryoso siya sa dalaga na minsan niya nang iniligtas mula sa kapahamakan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay punong-puno ng pagsubok at mga sorpresa na talaga namang susubok at magpapatatag sa atin. At kapag yon ay ating nalampasan, siguradong may magandang bukas na naghihintay kasama ang mga taong tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Lagi ring tatandaan na ang pagpapatawad sa ating kapwa ay sadyang nakagagaan ng loob at nakakabawas ng anumang bigat na ating dalahin sa bawat araw. Ipasa Diyos na lang natin ang lahat dahil siguradong diringgin niya ang ating mga panalangin. Muli, ito po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.